Itatanong walang hindi pwedeng hindi sagutin. Walang isyong di pag-uusapan. Walang kinikilig. Wala rin aatrasan. Erwin Tulfo. Punto Asintado. Punto Asintado. Ay! Mga mga bestie, mga tol, mga ateng, kuyang, magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Ay marami siguro nagtatanong, napakaaga yata ni Tol Erwin, napakaaga na Punto Asintado. Of course, ha? MWF from now on, ha? Ay MWF ba yun? Or, Monday, Wednesday, at Friday, maaga na po tayo dahil po nag-umpisa na ang Philippine Basketball Association Tournament ulit. Siyempre, dahil live po namin kinikerry dito sa Radyo 5 at only sa Radyo 5, maaga po lahat ng programa aatras. Kasi 4:15 po sila para ma-accommodate yung mga programs ng Radyo 5, inaatras po yan, napapaaga kami lahat. Nevertheless, kahit maaga ho tayo ngayon, pero itong ating programa ay siksik. Unang laban po ngayong hapon, ha? Alas 4:15 ng hapon, Kia Mahindra versus Meralco Bolt. At mamayang alas 7, ang NLEX Road Warriors at Rain or Shine. Live po yan mamaya sa Smart Araneta Coliseum. May mapapanood po ninyo sa News 5 everywhere po yan, mga kapatid. And live na live po din sa Radyo 5. Anyway, magandang umaga po, Luzon, Visayas, and Mindanao. Isang mainit na umaga na naman. Sabi ng isang ka-Facebook natin, maghanda raw ng calciblock. Aha. Ay tama. Bakit kanyo? May continuation po yung ating pinag-usapan kahapon. Ay nasabi ko lamang yung pinagsasabi ni Vice President Leni Robredo doon sa Drug Summit sa kanyang video wall ay hindi niya lang sinabi na may palit ulo. Hindi niya lang sinabi, mga kababayan natin, umiiyak. Marami po siyang kinuwento doon na imbe-imbento lamang. Sus Mariosep, ito pakinggan mo ninyo, ha. Talagang mabubuisit kayo eh. Napaka-unfair naman yung pinagsasabi ni Leni Robredo, mga kapatid. Ito pakinggan ho ninyo. I don't know, ha. Bukod doon sa sinasabi niya na may palit ulo, bukod sa sinasabi niya na nangangamatay na ang mga tao rito, ayon pa kay Leni Robredo, hindi na raw pwedeng maghingi ng warrant of arrest ang mga kababayan natin pag pinasok sila ng mga pulis. Ang mga kababaihan ay pinagsasama-sama at hinihiwalay sa mga lalaki, at yung mga kalalakihan na may mga tattoo naman ay hinahalughug ang kanilang gamit. At sinasabihan daw sila ng pulis, wala kayong karapatan na maghingi ng warrant of arrest dahil kayo ay nakatira sa squatter laang. May mga nagsabi raw, ha, na hindi na raw sila pumupunta sa pulis dahil parang wala nang magawa sila. Dahil ito na raw po ngayon ang kalakaran sa administrasyon ni Manong Digong Duterte. Kita mo katarantaduhan na yan. Yan ba ngayon ang kalakaran? Vice President Robredo, I know and you know in your heart of hearts, hindi po ganito ang kalakaran, Miss Leni Robredo. Dinagdag pa ng Vice Presidente ninyo na 500 kaso na raw ang ipinail ng Commission on Human Rights sa DOJ dahil sa paglabag sa karapatang pantao sa ilalim ng Oplan-Tukhang. Sa totoo lang, wala pa po ni isang kaso ipina-file ang human rights sa DOJ. Ewan ko kung saan na naman nakuha ni Leni Robredo itong kwento na naman na ito. Talagang kalukuhan, 500 daw. Sabi ng DOJ, wala pa kami natatanggap na 500 kasong ipinail ang human rights. Pero pag nagsalita itong Jose Gascon, na siya ang chairman ng human rights natin, kaya pala gano'n na lang kaagalit itong si Gascon kay Duterte, kay Manong Digong. Ay, ito pala kasamahan nila sa liberal. Liberal party pala itong hinayupak na ito. Pakawala pala ng liberal party na ito.
So yan po yung mga kalukuhan, kasinungalingan na pinagsasabi ni Leni Robredo doon sa United Nations. Aba naman, Vice President, ano na ang napasok sa ulo mo? At gagawa-gawa po kayo ng kwento. Una, sinabi ninyo na walang magawa mga kababayan natin dahil dito sa anti-drug war ng Pangulong Duterte. Parang ipinamumukha nyo doon sa mga delegates na ayaw natin, ayaw ng tao itong drug war ng Pangulo. Pangalawa, sasabihin nyo may palit ulo. Pangatlo, sasabihin nyo yung lalaki at babae, parang yung sa pelikula lang. Oo. Hihiwala yung lalaki sa babae at yung mga lalaki na may mga tato, hinahalughog. At pagkatapos, pag nagtanong ng warrant of arrest, walang warrant of arrest dahil kayo nakatira sa squatter. Wala naman hong ganun, ano. Ewan ko kung anong barangay ang pinagtanungan mo, Vice President. Pero lahat ng ito ay gawa-gawa mo lang. In your dreams, ika nga, mukhang panaginip mo lamang ito, Vice President. Mamaya ho, tatanungin natin yung mga eksperto sa batas. Sayang, abogado pa naman itong Leni Robredo, pero hindi ko alam, baka ropor ito eh. Anak ng baka, wala ba tayo? Hindi ba pwedeng kasuhan ang babaeng ito? Inciting to sedition o kasama nila Trillanes na? Mamaya pag-usapan natin yan. Wala bang, hindi ba pwedeng kasuhan ito? I-impeach itong babaeng ito? Kung ano-ano na lang paninira ang ginagawa sa ating bayan, mantakin mo, Vice President ng Republika ng Pilipinas, at sasabihin mo yung ipinamumukha niya na nangyayari sa ating bayan ay parang napakasama. At come to think of it, you are the Vice President of this country. You are the second highest official of the land. At pagkatapos, kaya mong siraan ang iyong tirahan, sasabihin mo doon sa aming bahay, nga pala, napakagulo, maraming surot, maraming mabaho yung aming bahay, may mga patay doon, dahil yung aming padre de pamilya ay kulang-kulang. How can you do that, Leni? How can you ruin the image and the reputation of our country? Dahil lang ba pakiramdam mo sikat ka at magsasalita ka sa harap ng mga taga-UN? Wala ka nang pakialam? Paano naman kami? Ano nang hitsura namin? Parang ikaw lang ang sikat. Pininturahan mo, pinakita mo itong ating bayan ay walang kwenta, basura. Kung ganun pala, pakiramdam mo rin sa ating bayan na basura, mag-resign ka na lang. Tama yung sinasabi sa social media, Leni resign o Leni impeach. Kung hindi mo na masikmura itong mga pangyayari ngayon na sinasabi mo, gawa-gawa mo na kwento, magbitaw ka, di ba? Ganun lang naman kasimple yun, Miss Leni Robredo. Hindi ka pinipigilan, oy. Hindi kami magmamakaawa at sasabihin, huwag ka namang mag-resign, please. Ang magmamakaawa lang sa si Trillanes, si De Lima, at yung mga kasamahan mong dilawan dyan sa Senado. Yan ang magmamakaawa sa iyo at maglulumuhod sa harap mo. Please naman, huwag ka mag-resign. At saka yung mga dilawan sa Kongreso. Pero kami, hindi kami manghihinayang. Magpapalakpakan pa kami. Magpapapiesta pa siguro. Parang may people power siguro dyan sa buong EDSA. Siguro magsasaya ang sambayanan. Kung ganito lang rin pinapakita mo araw-araw, sisiraan mo ang ating bayan, anong klase ka? Ang vice-presidente, parang ina ng pamilya. Pero saan ka makakita ng ina sasabihin mo sa aming bahay? Masurot, mabaho. Naku, mapanghi. Yung aming tatay doon, mamamatay tao. How can you do that? Hindi mo mahal ang bayan mo. Hindi mo mahal ang gobyerno. Hindi mo gusto yung trabaho mo. Ganun lang kasimple yun. Ano pa, wala akong maisip na dahilan eh. Bakit niya sisiraan yung bayan niya? Bakit niya sasabihin na magulo sa ating bayan? Ganito ang nangyayari, hindi naman ganun ang nangyayari. Na ang mga babae hinihiwalay, ang mga lalaki na may mga tattoo hulihin. Dahil sa squatter kayo, wala kayong karapatan na magtanong na search warrant o arrest warrant. Na hindi natin lahat gusto itong drug war. Doon na lang kagad, kasinungalingan eh. Si Maria Josep,
Biyernes ng umaga, Lunes hanggang Biyernes, iinit ang ulo natin. Wala tayong magagawa. Tanggapin natin. Dahil may mga opisyal tayo, mga ogag. Tayo mo, bulok. Tayo mo, bulok. Sa pangunguna yan ng pangalawang pinakamataas na opisyal ng ating bayan. Sinundan niya ng isang mambabatas sa senador na may tama na rin yata sa ulo, may sayad. O, dagdagan ko pa itong init ninyo ang ulo, mga kapatid, ha? Yung Magdalo Party List, ewan ko naman, bakit sino ba naman bumoto rito? Yung mga bumoto rito siguro, sising-sisi, bakit binoto pa itong Magdalo Party List na ito? Walang purpose pala itong mga hinayupak na ito, eh. Wala palang silbi itong mga ito. Sino ba yung mga miyembro nito? Congressman na... anong pangalan nito? Gary Lejano. Walang ginawa ito, mga salimpusa, ito mga hinayupak na ito. Ito yung mga tuta ng Liberal Party, tuta ni Pinoy. Kahul ng kahul. Noong si Pinoy nakaupo, napakatahimik, akala mo mga train na mga aso na nakaganon lang. Ngayon, kahul ng kahul dahil hindi nila gusto. Dahil hindi pumapabor sa kanila yung gobyerno. Ewan ko naman kung sino bumoto sa mga buang na ito. Ayun, kahapon, nagsampa nga ng impeachment laban kay Manong Digong. Well, tingnan natin kung uusad. Gusto lang talaga magpasikat ng mga ito, eh. Sumisikat ito at saka si Trillanes, hindi dahil sa paggagawa ng batas, kundi sa pagbubunga nga. Ewan ko, bakit naman? Sa 2019 eleksyon na, itong Magdalo Party List, alam nyo na. Butuhin nyo na kung ano dyang party list dyan. Kulangot party list o ano naman dyan. Iwasan nyo lang itong Magdalo na ito. Dahil itong Magdalo, magdadala sa inyo ng problema. Burahin nyo na sa listahan ninyo itong Magdalo na ito. Dahil itong Magdalo, ang dala nito, sakit sa ulo. Wala pa namang ipinakitang trabaho itong mga buwisit na ito. Mga salimpusa na ito sa Kongreso. May nagawa na bang batas? Wala pa. Wala pang naipropose na magandang batas. Puro panukala lang. Pero wala pang nailulusot na batas itong Magdalo na ito. Sayang. Sayang yung mga bumoto sa Magdalo. Wala. Inutil. Useless ang mga hinayupak na ito. Mga salimpusa. Kita mo ang gagawin. Ang una kaagad gawin, eh. Mga kasama ni Trillanes ito, eh. Mga sundalong kanang lamig. Mga sundalo ito dati raw, kuno, na mga may tama sa ulo. Pero hindi naman lahat ng mga rebelde noon, mga kulang-kulang, may mga umayos naman. May mga ilang kasamahan sila na tumino naman at talagang nagtrabaho para sa bayan. Isang example dyan, yung si ngayon ay Customs Commissioner Paildon. Kasamahan nila yan. Yung isa pa, si Maestro Campo. Kasamahan din nila yun. Nasaan ngayon? Nandyan sa Customs. Anong ginagawa? Walang naman. Hindi naman sa nagmamayabang yung dalawa, namimit lang ng Bureau of Customs yung kanilang target. Yung dating mga nakaupo dyan ng mga commissioner, puro kasi sa bulsa ang inaatupag, yung mga buwis. Itong dalawa, namimit na ngayon ng customs sa kanilang target na bilyon-bilyon kada buwan. Ibig sabihin, may ginagawa yung dalawa. Hindi tumulad dito si Trillanes at saka itong si Lejano. Na ngayon mga naging bambabatas pa ito, mga buwisit na ito. Konsumisyon naman palang aabutin natin, walang ginawa ito. Puro daldal. Ewan ko. Anyway, yan po ang pangalang pag-uusapan natin. Nagsampa po ng impeachment complaint ang Magdalo. Dala po nila yung kanilang impeachment. Wala nang ginawa itong mga hayop na ito. Puro nga, wala na. Trillanes. Mayroon ba pinunukalang batas? Wala. Lately, wala. Nasarapan itong buhong na ito simula nung panahon ng nakaraang taon, yung expose niya kay dating Vice President Binay. Tuwang-tuwa si Ogag. Sikat na sikat ako. Tumutulo pa ang laway.
Eh kasi in-interview. Oh. Ngayon naman, si Digong naman ang titirahin ko ngayon. Sisikat ako. Oh. Ano, nagtirada ni Trillanes, wala namang ginawa yung hinayupak na yan eh. Pansinin mo. Simula nung kaya BP Binay, hindi na tumigil yan dahil sabi niya, mas mabilis palang sumikat dito kaysa magpanukala ako ng batas dito. Araw-araw, i-interviewin ako ng mga media. Timing pa na maraming media dyan ngayon na bayaran ng dilawan. Oh, kilala niyo na kung sino yung mga yun. Radyo, dyaryo at mga .com dyan. Oh, ay mga bayaran. Napakalalim. Malalim ang baon ng dilawan. Kaya ang Manong Digong bugbog sarado. Ika nga yung kalaban niya at all fronts. May kalaban siya na vice president niya. May kalaban siya sa Senado. Mabuti nga yung isa, nakulong na pero ayaw pa rin ayaw pa rin tumigil. Kahit sa kulungan, nagsasalita-salita. May kalaban sa Kongreso. Ayan nga, yung mga dilawan na magdalo. May kalaban sa human rights. Ayan, si Gascon na kasamahan nila sa human rights. Tututusin, bugbog sarado na po ang Pangulong Duterte. Kaya lang po nandyan ang gobyerno na ito dahil sa taong bayan. Dahil po sa inyo mga kapatid, yung mga supporters ni Manong Digong here and abroad, patuloy siya sinusuportahan kaya hindi bumabagsak ang gobyerno Duterte. At nakikita naman ito ng mga sundalo at pulis, kaya hindi sila makapagkudita. Suportado ng taong bayan ang gobyerno nila. Di tulad ng mga nakaraang panahon, iniwan, nag-people power. Eh ngayon, tignon, nakita siguro ng sundalo. Uy, tika muna, hindi tayo pwede mag-people power. Suportado ng tao si Duterte. Tama, walang tao sa people power ngayon. Oh. Dahil po yan sa mga bumoto at supporters ni Digong na nakakapit, nakapalibot sa kanya, paano mo babanggain yan? Eh sabi nga sa isang investigasyon, 21 milyon niyang bumoto sa kanya at nadadagdagan pa. Paano mo babanggain yan? Wala. Kaya Robredo, Trillanes, Alejandro na Magdalo, Gascon, kayong mga dilawan at lahat ng mga dilawan, kahit ano pang gawin ninyo, gilitan pa ninyo mga liig ninyo, mas mabuti siguro, hindi matatanggal ang Duterte. Bakit kamo? Suportado ng tao, ganun lang yun. Bottom line. Hanggang suportado ng tao ang gobyerno niya, hindi matatanggal ang gobyerno. Kasi pakiramdam na tao ang gobyerno ito is a government of the people, by the people, and for the people. Ganun lang kasimple yun. Isalaksak ninyo sa mga sayang mga attorney, mga vice president, senador kayo. Hindi ninyo gamitin yung mga utak ninyo. Pinipilit ninyo matanggal ang tao. Hindi matatanggal nga dahil suportado ng mamamayan ang Pangulo. Ganun lang yun. Mabuti pa magsabay-sabay kayo, Robredo, Trillanes at Alejandro, tumalon kayong tatlo sa building ng Senado. Sabay-sabay, una-ulo. Ay, siguro hindi magkakaroon ng nationwide mourning, kundi nationwide celebration. Ay, totoo yan. Maniwala kayo. Ay, bukas na yung pangalawang topic na yan. Ito pa pala, para dagdagan ko na yung init ng ulo ninyo. Di ba si Dilima nakakulong na? Kung bakit naman itong European Union Parliament, yung kongreso nila sa Europe, nangingialam sa problema natin sa bayan. Ang sinasabi ng mga mambabatas doon sa European Union, pakawalan daw natin si Dilima. Ang mga Judas, Hestas, Barabas na ito, anong pakialam nyo sa aming bayan? You guys are not only stupid, but also nincompoops. Huh? Why will you tell us, why will you interfere in our internal affairs? This is our problem, your honors, at the European Union Parliament. Use your freaking brains, stupid. 7:52 ng umaga. Ito pa, yung itanong mo sa dalubhasa. Ito na ang IMSD. Itanong mo sa mga dalubhasa. Parent alert! Parent alert! Ang programang ito ay rated
PG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Dear Sir Erwin, ako po ay isang call center agent dito po sa Makati. 28 years old na po ako. For the very first time in my life, may nagkagusto po sa akin na ka-office mate ko. In short, girlfriend ko na po at kami na po for over a week now. 3 beses na rin po kaming nag-date, tulad ng manood ng sine at kumain sa labas. Ramdam ko rin na bukod sa akin ay gusto niya ring maglabing-labing kami. Pero sir, may malaki po akong problema. Nako, eto na. Gustuhin ko man pong maglabing-labing kami ay nahihiya po ako at kinakabahan. At bakit naman, Anthony? Dahil, sa totoo lang po, hindi po ako circumcised. Nako, naloko na, engineer. Ay, hindi pa pala tuloy itong mama na ito. Ay, patay tayo dyan. What the hell? Ay, sir, sabi niyo, hindi pa po ako circumcised. Alam ko pong matatawa po kayo. Pero hindi po talaga ako dinala sa doktor ng mga magulang ko. Pangalawa ay takot po ako magpatuli noon. So ngayon, hindi ko po alam ang gagawin ko. Nahihiya po ako sa aking girlfriend at hindi ko alam ang gagawin ko ngayon. Pwede pa ba, Sir Erwin, at this stage na magpa-circumcise ako? Oh, come on, man. Alam mo, Anthony, palako lang kailangan sa'yo. Hindi nakakayahin ng labaha. Hindi, biro lang. Oo naman, marami naman mga surgeon ngayon dyan. That you will have to undergo surgery. Lubos na gumagalang, Anthony of Makati. Ay, tutok lamang, Anthony. Mamaya kukuha tayo ng surgeon, ha? Kung ano yung mga proseso. Pero ito ay outpatient ka. Yung alam, pag pumasok ka dyan sa ospital, kailangan may dala kang pajama. Tulad din ng mga bata, yung mga malalaking pajama at maghanda ka ng mga kamatis. Like that, ay, ng mga ano yun? Yung bayabas. Bakit kasi naman? Ano bang ginawa mo? Anong ginawa naman ng mga magulang mo at hindi ka pinatuli nung ikaw nasa elementary? O high school, hindi ka man, natatakot siya. Okay, bueno. 7:54 ng umaga, mabilisan lang po. Alamin na natin, lagyan ng ating mga lansangan mula po sa MMDA Metro Base. Greg Reyes, good morning, sir. Yes, good morning, Kuya Erwin, at sa lahat ng tagapakinig ng Radyo 5. Nagaring bakala. Lagyan ng trapiko natin, yung southbound ng EDSA. Dito I know, Monabag, Betchay, Sarapanan, Orlando Liwanag, good morning. At nagiging katamtaman Gladys Sison, good morning. Almira Meyano, morning. Samantalang bumibili Mac siya, Kempis, mag-uumpisa ng good morning. Ayala Avenue, hanggang Ronaldin makasapit sa Villado, Fort ng magandang MOA. umaga. Yung area ng MOA, Maso. kayo pabalik na ng norte. Balansag, medyo, Guillermo, katamtaman good morning. pagbilis po, Noel ang Reyes, niyan, good morning. hanggang dito sa may E. Rodriguez Street. Yeah, At pero bumaba madumi, na po Noel, sa area madumi. ng Malibay, hanggang dito Madumi. sa may Pasay Road. RJ De Luna, good morning, Eds. Paano na lang kakanta yung partner niya? Monumento yan. Yung area Jolie ng Bernice, northbound good morning. ng Louie, EDSA. good morning. At yung Daisy C5 Sato, natin, good morning. nagkakaroon ng katamtaman Unified ng UP pagbilis. Sobiano, Yung good southbound morning. natin, magmula Olvera Samuel hanggang Dumalyang, dito po good sa may morning. Matanda. JV At Valdez, pagsapit good ng morning. Lipis hanggang dito sa may Green Meadows. Unified ay, UPS, bumabagal Sobiano po yan. ulit. Ganun din yung area ng John Fort Arellano. Avenue hanggang dito po sa Port Bonifacio, Global City. Medyo may pagbabagal po pero moving po naman yan. Nancy Lagramada, Cosme Machiavelli, good morning. Amada Kapatan, thank you for joining. Eleanor Biado, thanks for joining. Balansag Yero, morning. Elaine Orsak, Emerson, Dels Cabardo, Bobby Capco, good morning, sir. Ronald Siena, Esmeralda Opiaza, Elsa Estrada, Esmeralda Opiaza ulit, good morning, thanks for joining. Yuhan Esmena, Daisy Sato, ay salamat Daisy. JV Valdez, easy, masakit yun JV. Balansag Yero, Joyce Reyes, Michelle Malyari, Days Gucci Goles, Julio Bernicer, present. Kenzo, sandali lang.
usapan ng MMDA Metro Base. Ang inyong pong lingkod, Greg Reyes para sa Radyo 5 ni Kuya Erwin Tulfo. Maraming salamat, Ginoong Greg Reyes ng MMDA Metro Base. Happy Friday po at have a nice weekend. May nag-react kanina rin sa Facebook. Sabi gano'n, di po ba okay lang masking hindi circumcised? Okay lang naman. Ang problema lang, sir, walang iniwan niya sa isang mikropono. Pag yung mikropono, ilalapit mo sa bibig mo. Or walang iniwan sa saging. Pag kinain mo yung saging, madumi, sabi, ew, di ba? Ganun lang yun. 7:58 ng umaga. Hener Kitlong ng Pag-asa Weather Forecasting Center. Sir, kumusta po ang ating weekend? Natawa yun na yun, sir, di ba? Kasi yung 28 years old na siya at tinakalimutan yata ng magulang niya at siya magpa-circumcise. Yun na nga sumabit, boss, Ngayon na yung girlfriend niya gusto maglabing-labing. Paano siya maglabing-labing? Yung kanyang armas edis palinghago. Medyo marumi. Balot na balot pa. Balot sa bakal. So anyway, sir, pinapakakuan lang kita para masaya. Pinapabaunan kita ng isang masayang weekend. Kumusta po magiging weekend natin, Sir Rener? Maraming salamat. Magandang umaga. Magandang pong weekend natin. Wala po tayong inaasahan namang bagyo. At ngayong araw po, dito po sa Philippine Area of Responsibility, wala pa rin po tayong bagyo o low pressure area na nakaka-affect sa ating bansa. May minomonitor po tayo ngayon, isang cloud cluster. Nasa labas po ito ng Philippine Area of Responsibility. Kailangan po ito ng Mindanao. Medyo may lalagyan po yung... Joan Sodo, thanks for sharing this video. Arlene Diaz, salamat. John Arellano, thanks sa Sakura Sitero. Ay na namang yak. Ito po Arlene Diaz, thank you. Kai Perez, meron pa kay John Mark Ancheta, Medan Cuadero, Ariubla Tra. Yeah, ka na, pinaalala mo naman na Ariubla, nalungkot na naman ako. Arlene Diaz, Nards, Marinas, Fatima Shimada, Daisy Sato, Dels Cabardo. Exactly, Dels, yun ang nga sinasabi ko. Yun ang nga punto de vista. Janice Almosara, good morning. JB Valdez. Of course. Michelle Malyari, good morning. Emily Manco. Nosiads Lopez. Emily Manco, good morning. Bong Lokiao, good morning. Ay, overcook na sama na nahulog sa putik. Betchay, sarapanan ulit. Balansa Giero, Rebecca Levendia, Arlene Diaz. Malaya pong makapaglayag ang mga mangingisda. Ang temperatura sa Metro Manila ay maglalaro sa pagitan ng 23 hanggang 32 antas ng Celsius. Bagamat malaking bahagi na po ng ating bansa ay may na temperatura. Anong kunat na? Sa ngayon po, hindi Dave Cisado, Prince of Arts, welcome. Rose Mariles Saturno, good morning. Bebet Marshall, morning. Samantala, lulubog naman ang araw mamaya. Arlene Diaz. 7 ng gabi. Philippine Standard Time, exact Joe oras Gals. 8 ng umaga. At mula sa Forecasting Center ng Pag-asa, ang inyong lingkod, Hener Kitlong. Maraming salamat, Sir Hiner. Oras po natin, alas 8 ng umaga. Ito, bago po tayo mag-break at wag po kayong mag-bitiw, wag ho kayong bibitiw dahil pag nagbitiw kayo, marami kayong hindi maririnig, mamimiss, ha? Uunahin na natin pag-usapan, balikan natin yung pinag-uusapan natin kahapon kay Lenny Robredo. Hindi lang pala niya sinabi na may palit ulo. Hindi niya lang sinabi na hindi natin gusto raw lahat tayo ang anti-drug war ni Duterte. Dinagdagan niya pa pala ito. Sabi niya, ang mga mahihirap daw, walang karapatang questionin ng pulis at magtanong ng warrant of arrest dahil nasa squatter daw sila. Yun ang sabi ni Lenny Robredo. At sinabi rin ni Lenny Robredo na 500 kaso na raw ang nagpa-file ng paglabag sa karapatang pantao na i-file ng human rights. Kaya kung ikay tagalabas, pagtitignan mo, Diyos ko po, napakadami na palang human rights violation. Pero ang totoo, wala pa pong naisasampang kaso ni isa, itong si Gascon, itong Dilawan din na Gascon. Wala pang naisasampa ni isang kaso dyan sa Department of Justice. Di sinungaling si Robredo. Ano pang tawag mo dyan? Lahat ng mga pinagsasabi niya doon sa video niya na ipinadala, na ipinalabas kahapon sa United Nations, puro kasinungalingan.
So, kasiraan na naman, hindi lang kay Manong Digong, kundi sa ating lahat, na para tayo dito mga kawawa, para tayo mga alipin, para tayo mga hostage ngayon. At sino bang pupunta ngayon na turista ngayon sa takot na 500 na? At sabi pa ni Lerno Robredo, 7,000 mahigit na raw namamatay. Lahat daw yun extrajudicial killing. Lenny Robredo, basahin mo ng gusto. O kung hindi, tumawag ka sa mga kaalyado ninyong media dyan, TV, dyaryo. Magtanong ka muna bago sabihin 7,000 na namamatay sa extrajudicial. Yung 7,000 yung pinagsama-sama ng namatay. Yung mga natagpuan nakabulagta dyan sa lansangan at yung mga napatay ng pulis sa engkwentro. Yun, 7,000. 2,000 mahigit doon, 5,000 mahigit doon, yung mga nakabulagta sa lansangan. Yung natitira, yun yung mga nanlaban sa pulis na sinasabi ng PNP. Pero hindi extrajudicial killing yun. Kaya huwag mong sabihin extrajudicial killing. Dahil ang extrajudicial killing, Robredo, makinig ka. Baka nakalimutan mo na namang yung subject mo na law. Pag sinabi mga extrajudicial killing, ito ay patayan na sponsored ng gobyerno, na pinahihintulutan ng gobyerno. Eh yung mga nakabulagta dyan na mga adik ako, pusher ako, wag ako tularan. Bakit? May ebidensya ba, Robredo, na si gobyerno, si Duterte, si PNP ang nagpapatay dyan? Sinasabi ng PNP, may mga napapatay sila, nanlaban. O yun, kaduda-duda, sige, lahat nanlaban. Pero yung ibang mga namatay na tagpo, nakabulagta dyan. O yung kapatid ng isang artista, may video pa. Pulis ba ang pumatay? Kasama siya doon sa 7,000. O, nakita mo ba kung pulis ang pumatay, gobyerno? Nakita mo naman, bumaba, kilala niya yung sasakyan. At pagkatapos, binagbabaril siya. Kasama yung kapatid ng artista na yon sa 7,000. At sasabihin mo, extrajudicial killing? Eh, pumatay doon sa kapatid ng artista, kakilala niya. Tirada mo. Daldal ka kasi ng daldal, gusto mo lang makapagsalita. Gusto mong sumikat parang si Manong Digong. Hindi yan ang tama pamamaraan, turuan kita kung gusto mo. I-text mo sa akin ang number mo kung paano at i-text tuturuan kita kung paano ka sisikat. Yung tamang pamamaraan. Hindi yung sasakay ka sa mga issue, basta na lang makadaldal ka. Sisiraan mo ang ating bayan, Vice President ka pa naman. Putragis. O idagdag ko na rin na sa sakit ng ulo ninyo at konsumisyon ninyo at galit. Itong Magdalo Party List sa Kongreso. Tamang hinala ko. Ito ay pakawala ni Pinoy, ni Noynoy bago siya bumaba sa pwesto. Kailangan meron siyang partido dyan. Bukod sa Liberal Party kasi masyadong identified. Itong mga Magdalo na ito, kunyari, para sa tao, para sa masa, ay yung pala para kay Pinoy lang ito. Kahapon, nag-file sila ng kaso laban kay Manong Digong, impeachment. Ito yung sinasabi na Trillanes, sa sigurado na sila sa Mayo, mapapatalsik na si Manong Digong. Utot mong blue, Trillanes. Utot mo rin blue, Alejano, congressman. Hindi mapapatalsik ang Duterte dahil suportado ng tao. Masking anong gawin nyo dyan, masking kausapin na ninyo ang militar at pulis, hindi magkukudita yan. Bakit? Nakita ng sundalo ng pulis na nakapaligid ang taong bayan kay Duterte. Babanggain nyo muna ang taong bayan. Papatayin nyo muna ang taong bayan. Dadanak muna ng dugo ang taong bayan bago nyo marating si Duterte. Ganun lang yun eh. Ganun lang yun. Bago nyo marating ang Duterte, kailangan muna ninyong banggain yung 21 milyon nga yan eh. Na bumoto kay Duterte, yun muna ang sagasaan ninyo ng tangke, barilin ninyo, i-riding in tandem na ninyo. Pero ngayon, wala kayong magagawa, mga utoy. Suportado nga ng taong bayan. Talagang matigas ang ulo mo talaga, Trillanes, oo. At Alejano, isa ka pa. Wala, ito mga salimpusa na ito na mga party list na ito. Sayang yung boto. Huwag nyo na nga iboto yan sa 2019. Bibasuran nyo na yung buisit. 8:07 ng umaga, yung BBTO. Mag-break lang kami, sandali lang. Yung BBTO, alam nyo na. Miyembro. Siguro yung BBTO bumoto sa Magdalo Party List. O, ayan ha. Magkaalaman tayo.
at supporter ni Trillanes. Ha? At yung BBTO, sigurado ako nagpapadala ng pagkain kay Laila de Lima sa kulungan. O yung BBTO. 7 minutes after 8 o'clock, dyan lamang ho kayo, huwag kayong BBTO, magbabalik po kagad ng Punto Asentado. Exciting at mainit na mainit itong ating programa ngayon. Walang kasing init sa balat ng lupa, walang kasing kwela at kasing tapang din naman sa balat ng lupa, sa radyo at telebisyon. Dyan lamang ho kayo. 75 kilos free baggage allowance, tama sa lahat ng To Go Travel. 75 kilos ang libre, kaya sakay na po sa To Go Travel. Tumawag lamang po sa 528-7000 or mag-book sa www.togo.com.ph. Pagod ka ba sa trabaho? Mag-Dr. Pampasma na. Kung ikay laging pagod sa trabaho at nais maligo, ngunit takot mapasma, narito na ang sagot sa iyong problema. Dr. Pampasma, ang proteksyon mo laban sa pasma. Sa maghabong pagtayo, paglalakad at pagod, takot sa pasma, maaari nang maiwasan. Dr. Pampasma, ang sagot dyan. Proteksyon sa pasma, mag-Dr. Pampasma. O eto pa ha, ang Phildex Hot and Cold Water Pipes and Fittings ay gawa sa 100% virgin materials na may German technology. Kaya maaasahan mo sa tibay. Siguradong walang tagas, madaling ikabit at tama lang ang halaga. Kaya kung kayo ay magpapagawa ng bahay o planong palitan ng inyong water pipes, ang rekomendado ko sa inyo ay Phildex Pipes and Fittings. Tibay na loob, tibay Phildex Pipes. Para po sa mga katanungan, tawagan lamang po ang numerong 559 at 9996 at 559-9997 o bisitahin ang kanilang Facebook page sa www.facebook.com/PhildexPipes. Advance happy birthday kay Jose Diapana. Oy, nagbi-birthday pala ito si Joe. Oy, Joe, happy birthday sa March 19. At sa lahat ng mga nagbi-birthday dyan, sa Madako kayo naroon, happy birthday. Diyan lamang ko kayo. Yan na kayo sinabi ko. Kanina, 1,100 tayo. Siguro yung 100 nagre-report na kay Trillanes. Siguro nakagano na yung palad kay Trillanes. Siguro 1,100 kanina, di ba? 1,000 na lang ngayon, no? Saan napunta? Thank you, Raul Gile, Barbie Lagunay, thank you. Antonio Tuburo Jr., good morning. Mac Kempis, Julio Bermiser, Arlene Diaz, Jake Eriano, Crisela Monsalud, Maria Haya, Desgut Chigoles, Unified UP Sobiano, Julio Bermiser, happy birthday. Yes, tama. Magpainom. Mayela Nunez, good morning. Aryubla Tra. 14 pesos lang. Iyon o, ayun, bumalik na. O nawala na naman. Anak ng baka, Arlene Diaz, good morning. Unified. Bawan, thanks for sharing this video. Ayen Camille, Julio Bermiser. Exactly, Julio. Kapubo ni Trillanes, boyfriend o girlfriend ni Lejano na Magdalo. Maricel Biscotio. Thank you. Days Gucci, Rebecca Labendia. Nagpatuli sila. O sige, yung mawawala, nagpapatuli. Yung babae, kausap ni Trillanes. Odette, good morning. Aryubla, good morning. Arlene. RJ, Liarin, good morning. May sipon nga ako eh. Golas, Galela, good morning. Mayela Nunez, Marjorie Andrews, kami ng bagyo, laking tulong. Hazel Sasak, Unified ulit. Hindi naging madali ang hanap buhay. Almira, pag nabanggit ko na kayo, hindi ko na babanggit yung apelido nyo. Mary Jean Ricardos, good morning. Flo Gelig, good morning. Pag-utang ko'y bayad? John Remoto Arellano, good morning. Emmy Velusilio, good morning. Ralph Liban, good morning. Rol Navarro, good morning. Yes, thank you. Arlene, Gusto niyo ba ng savings? Eto. Bob Light, good morning. Yeah, yung bibito, kamukha ni Drilon. Grabe naman. Ay, Lani Santo, good morning. Cathy Villanueva, thanks for sharing this video.
Cheryl Dacunto, good morning. Maricel Mariano, thank you for watching. Odette Sangkap, Ang paborito mong Ning programa, Majime, good morning. News Update mula sa Radyo 5. Daisy Sato. 92.3 News FM. Radyo 5. Arlene Diaz, 92.3 News thanks. FM. Balita. Dalia Manaka, hey! Rosalia Barcota, Rameses Mesa, 8:11 ng umaga. John? Ito mga balitang hatid ng Radyo 5. Alan Handa na Hamison, si Magdalo Representative Gary Alejano na harapin ang mga batikos mula sa kampo at mga taga-suporta ni Pakinggan natin to, pakinggan natin. Matapos niyang ihain ang impeachment case laban dito. Gayunman, naniniwala ang mambabatas na bahagi ng kanyang sinumpaang tungkulin ang pagpuna sa mga maling gawain ng sinuman na nasa gobyerno. Naniniwala rin si Alejano na may mga mambabatas na susuporta sa kanyang impeachment complaint. Formal nang inihain kahapon ng dating Marine Captain na kasapi ng Magdalo Group ang impeachment complaint laban sa Pangulo dahil di umano sa mga kaso ng extrajudicial killing sa Ann bansa Bandoy, at iba thank pa. you. Si Alejano kasama si Senador Alin Antonio Trillanes Diaz, Report ay naging Diaz, bahagi thank ng you. serye Alex ng Tuda. mga kudita noong panahon ni dating Pangulong Gloria Maricel. Macapagal Arroyo. Sa iba pang balita, nasunog ang isang roll-on, roll-off vessel sa gitna ng Ron karagatan Navarro, sa Batangas, Alin Calapan at Diaz. Mindoro area kagabi. Ayon kay Ron PO3 Laquiao, Jeffrey Salcedo ng Soledad Philippine Coast Guard Reliatab. Batangas, nagsimulang Ang masunog ang Panday. MV Reyna Hosana bandang alas 10:30 ng gabi. Balance. Habang Hindi ko naglalayag pwedeng sabihin mula ang Panday. Calapan patungong Batangas Magagalit, may Port. memo ako Ang dyan. yan, nasa ligtas na Ruby kalagayan Rossi. ng 88 mga pasahero Arlene at Diaz, 26 Alejandro. na crew nito matapos i-rescue ng Coast Almira Guard. Mejano. Nakita na ang barko sa Batangas Port. Kai habang patuloy pa Perez. rin ang pagsisikap na maapula ang apoy. Dali, Inaalam pa ng mga Yamanaka, otoridad Julio kung paano Bermeser. nangyari ang sunog at ang posibilidad na nagkaroon ng Easy, kapabayaan ng easy. mga opisyal Judith ng sasakyang Restillador, good pandagat. morning. JB Valdez. Philippine Standard Time, 8:13 ng umaga. At yun ang mga balita. Bolo, mula sa Sugod, pinakamahal thanks for sharing this newsroom video. sa buong Jonalyn, bansa. good morning. Ito ang Radyo 5, Archie Zapanta. Saan man, kailanman, kapatid. Yung news si Alejano, nag-file nga ng impeachment complaint kahapon. Alam niya rin nababatikusin siya ng mga supporters si Duterte. Tanga. Ang tanong dyan, magkano ang tinanggap kaya ni Alejano? Natawa ako doon. Hindi ko narinig ang balita dahil nag-uu daw siya. Woo! Daisy Sato, good morning. Sabi kasi Barbie nung isang ka-Facebook ni natin. Sir, hindi ko po narinig yung balita. Ano raw? Nag-uu ako. Anak ng weird thing. Ngayon na nga. Minerals your body needs. Nothing replenishes like Summit Natural Drinking Water. Ay, nako, sinabi mo pa, Days Gucci. Yan na lang ang trabaho nila. Nag-uulat ukol sa daloy ng traffic. Thanks, Jazz. Ang Radyo 5 Pero wala. Malansag, Giero, Taxi Squad Esmeralda member Belen Opiasa. Gonzales. May kaluwagan ng daloy ng trapiko nga eh. na nararanasan ng mga sasakyan mula John Araneta Arellano, Avenue Arlene patungong Diaz. Rodriguez Avenue hanggang makarating ng EDSA Easy! sa magkabilang panig. Julio Bermeser, hindi ko pwedeng sabihin yan, Julio. Barbie. Ng traffic sa S. Blumentritt, San Juan, galing Message, El Domingo good morning. hanggang Nora Alonso Boulevard. Barile, good Habang morning. nananatiling banayad ang kabilang panig. Bernie hanggang Villote, Agora thanks for sa oras joining, na ito. ha? Sharing this Maraming video. salamat Arlene sa Taxi Diaz, Squad members na sina Beren Gonzales. Ay, at sigurado. Tony Maglinte. Milyon Para ang sa binigay Panginoon dyan. Trapiko ngayong umaga. Denny Santos, good morning. Bob Light, Sa Radyo 5, 92.3. sa 7-Eleven. Ano, ikaw ba yung nagbabantay dyan, Arlene? 7-Eleven? O may binibili ka lang dyan? Kung ano-anong mechanics. Flo, Gelig. Ito yung RC Mega 800 ml. Pwede. Back, kaya 14 pesos Naku, lang. Diyas. Pati na rin ang juicy Pag tumakbo lemon akong at senador, purple malaking orange problema. 800 ml, 14 pesos Baka lagi lang. akong Tapos sila, inaalis sa floor. Dahil baka lahat hamunin ko ng suntukan. Wala akong pakialam. Ay nako, Dali, tama ka. Mantaki mo sisirain mo yung bayan mo. Sus Mariusip, hindi ka man maiinis dyan. Kundi ba naman ogag? Vice President ka, sasabihin mo, napakapangit sa aming bansa, may patayan, may ganito, may ganon. Tama ba naman yun? Jonalyn de la Cruz, good morning. J. King Lapinoso, good morning. Balansag Giero. Jazz Wanaho. Arlene Diaz. Larry Suliba, good morning.
Mercury Drug celebrates its 72nd anniversary on March 1, 2017. There are more than 1,000 stores nationwide for easy and convenient access to medicines and other... Thank you, Arlene Diaz, Julio Bernicel. Ala, magbang tayo mag-party list. Kung yung kagaya ng magdalo ng mga inutil. Amy Bellosilio, good morning. Jazz, Almira, Jonalyn de la Cruz, Isi, Ariel Sison, good morning. Balansagiero, Aine Natalie, ano pa ba Aine? Nosyads, Isi Nosyads. Pag nag-senador tayo, wala na kayong kausap araw-araw. Wala na magpapatawa sa inyo. Siyempre, seryoso tayo. Lagi na lang tayo ganito. Mr. Senate President. At least ngayon nagkapapatawa ko pa kayo. Araw-araw. O tawag sa landline 808-1144. Mabibili ang Fiber Health sa Mercury Drug Stores, Watson, South Star, Rose Pharmacy at 360 Pharmacy. Mahalagang paalala, ang Fiber Health ay hindi gamot. Exactly, Red Blood. Paulo. Sa anumang uri ng... JB Valdez. Abo, morning. Arlene Diaz. Yung paborito niyong RC Mega 800 ml. Ay, nako. Nag-price Jogals. Kaya Galela, 40 good morning. lang. Pati na rin ang Juicy Lemon at Ay, salamat. Siguro tapos na magpatuli, kaya bumalik na. Silang may masarap at refreshing na soft drinks ka na. Tapos na siguro magpatuli yung mga lalaki. Ito na, ito na. Ang programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Tulfo. Punto Asintado. Oras po natin, 18 minutes after 8 o'clock. Alam mo, kahapon, kausap ko yung dabarkats natin, barkada natin, na abogado. Ang sabi niya, hindi pa kasi nasasampulan ito mga buwisit na ito eh. Ito ay supporter din po siya ni Manong Digong. Sabi niya, alam mo, parang Erwin, pag may nasampulan dyan na isa lang, masampahan lang ng kaso ng sedisyon. Masampulan si Trillanes o maging si Leni Robredo o maging itong si Congressman Alejano ng Magdalo Party List. Inuudyok nila ang taong bayan na magalit sa gobyerno. Sabi nga ni Secretary Salvador Salpanelo, once na udyokin mo ang taong bayan na magalit sa gobyerno, inciting to sedition, ginagalit mo yung taong bayan at sinisiraan mo yung isang opisyal, in this case, ang Pangulo pa mismo ng Republika. Siguro nga talaga dapat masampulan itong mga buwang na ito. Ang tanong, kailan? Nasa linya po si Secretary Salvador Sal Panelo, ang Presidential Legal Counsel. Good morning, Secretary Panelo, sir. Good morning, Erwin. Ang tanong, sir, kailan? Kailan ba sampal? Sabi niyo kahapon? Yeah. Opo. Mukha napapansin ko nagiging high blood ka na everyday. Paano nga naman hindi ka magiging high blood sexual? Vice President mismo ng Republika, pangalawang mataas na opisyal ng bayan, sisiraan ang bayan natin. Ano ba naman yan? Diyos ko po naman. O pangalawa, nagsasama-sama na sila ngayon eh. Para talagang yung kanilang, I think they have started moving to oust Manong Digong. Merong sa Senado, itong si Trillanes, may sa Kongreso kahapon, si Alejano, impeachment. Lahat na yung kanilang makinarya, pati yung mga bayarang media, kumikilos na lahat ngayon. Ang tanging kakampi na lamang ni Manong Digong ay yung taong bayan na 21 million nga yata yun yung bumoto sa kanya. Yun ang nakapaligid sa kanya. And syempre, mga miyembro ng gabinete. Yun na lang eh. Lahat parang gusto nang si Leni atat na gusto siguro maging presidente ng Republika at gusto nang matanggal ang Manong Digong. O, ang tanong natin, sir, hindi ba pwedeng masampulan itong mga hayop na ito, makasuhan ng inciting to sedition sa pangunguna ni Trillanes? Pwede ba, sir? It will do justice doon sa mga supporter ni Manong Digong, sir. And they are just waiting. Hindi ba sabi ni Sojin Calita, pinag-aaralan niya yung pag-pilot? Kaya lang, ang dami kasi mga pinag-aaralan mga kaso, nagkakatambakan eh. Ay, salamat. Pero ang tanong natin, kung pinag-aaralan, sir, iyan ba ay may papile ngayong taon na ito para tumahimik, malagay na rin sa kulungan itong si Trillanes? Yan po ang gusto ng mga supporter, Secretary. Darating tayo doon, hindi ba? No? Ay, salamat. Senador de Lima At lahat din yung mga kailan, ito, nakakulong na siya, di ba? Ay, salamat, oo. Kasi nga po, sir, talaga namang
kahapon nabanggit nyo, sir, yung mga taong nagpapakalat ng magalit kay Pangulo, kagaya ni Trillanes at iba pa, sabi nyo pwedeng sampahan ng inciting to sedition. Di po Yeah. ba? Yeah. Opo. Pwede talaga. Pero ang magiging depensa kasi nila, sir, kaya nakausap ng abogado kahapon, sabihin nila, don't we have the freedom of expression in this country? It is under our constitution. Oo, may yung alam mo, freedom of expression din naman absolute yun. Oh. You violate the law, di pa pwede yung you will run under the mantle of the freedom of expression. Oo. Pag repeated yung ginagawa mo, against a particular public official at inikayat mong magalit Tawagan mo na si Suarez. Dire-diretso tayo kasi maubusan tayo ng oras. publicly in an uprising. Tapos sunod mo kagad si House Speaker. Wala naman public uprising ang ginagawa nila sa Trillanes. Oh. Pero, nangihikayat silang paulit-ulit sa tao at sinasabi lang itong taong ito ay mamamatay tao at corrupt. Yun talagang nagtatanim ka talaga para magalit ang taong bayan sa kanya. Yun ang inciting to sedition. Oo. Pero mukhang hindi naman kumakagat ang taong bayan. Hindi na numala at lalo pang nagagalit ang taong bayan dito sa pinagagawa ni Senador Trillanes. Hindi hayaan mo silang bigyan ng lubid ng mga sarili na to Alright. themselves. Okay, pangalawang punto ko, itong European Union Parliament nangingialam at they're demanding na pakawalan ng gobyerno natin sa lalong madaling panahon si Leila de Lima. Ano naman ang kanilang papel sa buhay na pagsabihan ng gobyerno natin na pakawalan si Leila de Lima dahil inosente at walang kinalaman daw, trump-up charges lang yung kinaso kay de Lima, Secretary? Yun ang maliwanag na foreign interference to foreign intrusion. Kaya wala silang pakialam dito sa ginagawa sa ating bansa. Yun na nga sir, nakakabuisit Pati yung mga mababatas doon sa Europe, sasabihan ng manong digo, pakawalan mo yung si de Lima dahil walang kaso yan, dahil inosente yan. Marunong pa sila sa atin. Sus Maria Josep. Yeah. Anyway, Secretary Salvador Salpanelo, Presidential Legal Counsel. Sir, maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo. Salamat, Erwin. Have a nice weekend. Yun na nga, mabubuisit ka Pati ng napakalayo na European Union, mga mambabatas doon, nangingilam, sasabihin pakawalan daw si de Lima dahil yung mga kaso raw ni de Lima, gawa-gawa lang. Hoy! Those aren't trump-up charges, Your Honors, at the European Union Parliament. Those information were given by drug lords inside the prison. Those information were given by the U.S. Intelligence Agency. For your information. Ay, nako, mahirap. Sabihin ko sanang stupid pero nasabi na. Anyway, nasa linya po ng aming telepono ng mga yun. Si Congressman Danny Suarez, ang minority floor leader dyan sa Kongreso. Magandang umaga, Congressman Suarez, sir. Hi, Erwin. Magandang umaga. Maganda sa ating viewers and listeners. Magandang umaga sa inyo lahat. Itong Magdalo Party List, ano ba ito? Ito ba ay nasa majority, sa minority, kagrupo nyo ba ito? Parang, ito ay naiiba. Kahapon, nag-file si Gary Alejano, ng impeachment kay Pangulo daw. Ang pinagbabasihan niya yung expose daw ni Trillanes, nakasamahan niya sa kudita-kudita dati, na yung 2 billion daw ni Digong, at saka yung report na ni Leila de Lima na extrajudicial killing. Ang tanong dito, sir, ito ba ay may form at substance? Ito kayo uusad dyan sa inyo, Kong? Well, in any impeachment procedures, kasi marami-rami na rin akong inabot na impeachment. Erwin, baka doon sa unang requirement, baka pumasayo kasi may marami sigurado magko-co-author doon among their line, but not enough. And I would safely say this is a waste of time kasi it will not fly. Yun na nga ang nakakalungkot dito, Congressman Suarez. Maraming problema ang ating bayan na dapat sana
bilang mambabatas, and they were voted there as the people voted them as their representative, para makagawa ng batas para guminhawa ikagaganda ng lugar na yon o ng taong bayan. Pero hindi, kung uubusin itong si Magdalo na itong Salimpusa yata itong Magdalo party list dyan, ito lang trabaho, gusto rin sumikat gaya ni Trillanes. Siguro sabi ni Alejano, si Trillanes sumisikat Senado, kami presscon, ako din. Bakit kailangan ko ng presscon dito sa Kongreso? Dadaigin ko si House Speaker at saka si Danny Suarez na minority floor leader namin. Mas marami akong TV ngayon dahil magsasampa ako ng kaso. Kita mo ito, wasting such time, sir. Di ho ba? Imbis na gumawa ng batas. Totoo naman yun, Erwin. Dahil nga sinabi ko, sinamantala nila that we are on break. Kaya, well... Ay nako, anyway, Congressman Danny Suarez... But I assure you, it will not fly. Ay, salamat sa Diyos. Yun lang po ang gusto na marinig ng mga taong bayan, ng mga suporta ni Manong Digong na ito'y hindi uusat. Thank you very much, Congressman Danny Suarez. Mabuhay po kayo, Minority Floor Leader, sir, at have a nice weekend. Thank you. Ay, salamat naman. Praise the Lord. Ay, si Danny Suarez, opposition yan, minority. Ay, sinabi niya, it will not fly. It will not fly. Ibig sabihin, hindi magte-take off. Dapat nga dyan Pag salang sa Kongreso dyan pag nabigyan na ng kopya, ganoon na dapat gawin ng mga mambabatas dyan. Pag hawak ng papel, ay ganoon din kaagad. Tapos sa basurahan. Ay, ano pang gagawin mo? Alam naman na, ewan ko ba? Itong Congressman Alejano, makinig ka. Isa ka pang pulpul, halika. Paano tatayo yung kaso na yan, Alejano, yung sinasabi mong graft and corruption na 2 billion? Wala kang ebidensya, si Trillanes. Tapos sinundan mo pa. Wala kang maipakita. Sinabi na ni Manong Digong, sinabihan ni Manong Digong ang Anti-Money Laundering Council, ibigay nyo kung anong gusto ni Trillanes. Yung mga sinasabi niyang dokumento ko, mga bank account ko, ibigay nyo. Sinabihan na rin ni Manong Digong ang Central Bank, ibigay nyo kay Trillanes yung hinihingi niyang bank account na 2 billion. 2 months ago na sinabi ni Manong Digong, wala pa rin maipakita ang Trillanes na galing sa AMLAC, galing sa Central Bank. Entonces, gawa-gawa niya yung bank account ni Digong na 2 billion. Ikaw naman, Congressman Alejano, isa ka pang pulpul, nakinig ka naman. Sana bago ka nagsampa ng impeachment, tinignan mo muna. Nagtanong ka muna dyan sa kasamahan mong Lamig. Ay, Senator Lamig, meron ka bang ebidensya na rito, partner? Para sampahan ko ng kasong graft and corruption ng impeachment? Wala nga Walang may pakita si Trillanes at matagal nagsisinungaling ang mama nito. Sabi niya magre-resign daw siya kapag hindi niya napatunayan. Ay, ilang buwan nang hindi na nag-resign itong mamang ito. Nung halalan pa. Inopen na nga ni Digong. Sinabi na nga ni Manong Digong. AMLAC, bigay nyo kay Trillanes yung gusto niya. Central Bank, ibigay niyo yung bank records ko kung may 2 billion. Wala kang maibigay dahil wala nga. Kasi itong Congressman Alejano parang tanga. Tapos yung EJK, hindi pa naman napapatunayan. Sasampahan daw niya yun na nga, graft and corruption dahil sa 2 bilyong pera ni Manong Digong sa bangko. Yung extrajudicial killing, siya nag-utos sa lahat ng patayan, yung 7,000. Ginaya niya naman si Leni Robredo, pinakinggan niya yung isa pang tanga. Nasa linya pa ng telepono si Congressman Pantaleon Alvarez ng House Speaker. Maayong buntag kanimo kong House Speaker, sir. Erwin, maayong buntag. Pasensya ka na, Biyernes ng umaga, mainit ang ulo ko karon kay itong mga buisit, mga bakakon pa kay Judas, mga Histas Barabas. Inumpisa ni Leni Robredo kagahapon, sinabi niya na 7,000 na ang namamatay dito sa extrajudicial killing, etc. May mga palit-ulo. Dagdagan pa ni Alejano kahapon, nag-file ng impeachment na wala namang ebidensya. Yung ebidensya niya lang, yung sinabi ni Trillanes na may 2 bilyong pera si Manong Digong sa bangko. Yung sinasabi ni Leni Robredo na 7,000 namamatay sa EJK. Ito lang yung kanyang ebidensya. House Speaker, what is going to happen with this impeachment complaint, sir? Alam mo, Erwin, no? Dadaan sa proseso yan. Okay.
siyempre titignan kung merong sufficient in form. Aha. Pagkatapos titignan kung may sufficient in substance. Tapos kung na-comply yun, ay at saka dadalhin sa plenaryo yan. Okay. Opo. Ang sa akin lamang, kaya nga sabi ko, all of us are entitled to our own stupidity. Ngayon, bakit kamo? Dahil kung alam naman natin, no, na yung sufficient ba in substance yan, sa nakita ko, Erwin, walang substansya yan. Puro aligasyon, mahirap patunayan yan. Kasi ma-impeach mo yan sa House of Representatives, ay kailangan titignan mo rin yan na pag pin-prosecute mo yan sa Senado. Kasi parang criminal case yan ipoprosecute mo doon. Kinakailangan matibay yung hawak mo mga ebidensya. Para makonvict mo yung official doon sa tina-charge mo sa kanya. Kaya sa akin lang, Erwin, sa tingin ko, maaaring comply yan sa form, pero sa substance, palagay ko, abogado naman ako, alam ko, mahihirapan yan. Ayun, okay. So, sana nga po, sayang po kasi ang oras ng mga mambabatas, sir. Ibig sa pag-usapan ng mga panukala sa plenaryo, ito ang pag-uusapan, tatalakayin kung kailangan ba ma-impeach ang Manong Digong Duterte. Alam mo, Erwin, kaya nga sinabi ko, na ang dami-dami pang nakahilera na panukalang batas na kailangan talakayin ng House of Representatives. Unang-una na dyan, yung ENDO. Pangalawa, yung making criminal yung non-payment of minimum wage. Opo. Marami pang iba na kung saan ay makikinabang yung sambayanan. Iyan ang inuunan natin. Alam naman natin na wala talagang bas. Pero alam mo, ang basa ko lang dyan, Erwin, Opo. This is part of the grand design of Leni Robredo. Ayun. Kasi sa tingin ko natatakot siya na kapag pinayagan na nabilangin yung boto nung nakaraang halalan, ay alam naman niya na honest to goodness, palagay ko, alam niya na hindi talaga siya nanalo. Patay Kaya tayo nagmamadali siya. Nagpapalabas ng video sa UN, dinadaan nila sa international community dahil alam nila dito sa Pilipinas ay wala nang naniniwala sa kanila. Nako. Anyway, sir, sos, Mariusip sana. Pero malaki po ang pakiramdam ko at ito mga supporters ni Manong Digong na walang mangyayari kay Manong Digong. Sabi ko nga po kanina, hindi nga 16 million, 21 million, ayon sa mga report na natanggap ko, na bumoto kay Manong Digong, nakapaligid kay Manong Digong hanggang nandyan sila suportado, yung mama sa Malacanang, hindi matatanggal yung tao dyan sa Malacanang. Kaya nga, Edwin, ako ay nananawagan din sa... Hello, sir? Hello, sir? Hoy, tawagan ninyo ulit, nananawagan. Ano ba yung panawagan ni House Speaker? Balikan ninyo. Common sense will tell us na siyempre, binoto nila yung mama na yan, hanggang suportado nila, hanggang naniniwala sila dyan, hindi matatanggal yan. Kahit anong gawin ni Trillanes, magsama-sama sila, gumastos na sila ng trilyon, gazilyon, kintilyon, walang magagawa. Tama nga mo kami, punto nga itong si House Speaker. Kaya nagmamadali na ito na matanggal si Manong Digong kasi pag nagkaroon ng recount, mukhang talo nga itong si Leni Robredo. Adios. Sus Mariosep, Diyos ko po, Pineapple Bayan. Ay, balikan natin si House Speaker. Sandali lang, engineer. Break muna tayo, break, ha? Balikan natin si House Speaker. Teka muna, IB, break muna tayo. Ay, nandiyan na. I-break sana muna tayo. Break muna tayo bago babalikan natin si House Speaker. Sandali lang, yung BBTV, ha? Supporter ni Leni Robredo, supporter ni Trillanes at saka ni Alejano. Ay, ito na pala, on the line, ha? Kong, ano po ulit, House Speaker, ano po ulit yung panawagan nyo? At nagtatanong yung mga kababayan natin, ano raw yung panawagan ninyo?
nanawagan ako na sana yung sambayanan ay magkaisa, no? Sa pag-suporta sa ating Pangulo, kagaya po ng pinakita nating suporta nung panahon ng halalan. Opo. Dahil po ang ating Pangulo ay ngayon pa lang nagkaroon tayo ng Pangulo na kung saan talagang ginagawa yung trabaho, tinutupad po yung kanyang mga pangako nung kampanya. Wala pong ibang hangarin ito kundi pagandahin ang buhay ng bawat mamamayang Pilipino. Ayun pong mga iba dyan, nabigyan na po ng pagkakataon yan para mamuno, ngunit ano ang ginawa nila? Wala pong nangyari, lalong lumala yung korupsyon, lalong lumala yung kriminalidad, lalong lumala yung paglaganap ng illegal drug. Kanya po, magkaisa po tayo at hindi po tayo dapat magpa-intimidate dito sa itong mga noisy minorities. Alright. House Speaker Pantaleon Alvarez, daghang salamat, sir. Maayong buntag. Have a nice weekend, sir. Thank you, Erwin. Exactly my point, mga kapatid, di ba? Habang nandyan yung mga kababayan natin na suportado ang Manong Digong, hindi mawawala ang Manong Digong. Dahil, bakit sinusuportahan nga pala ng taong bayan? Tanong ng mga ilang mga tangang taga-Dilaw. Suportado, hindi binabayaran yan. Napakadami yan, paano babayaran ni Duterte? Suportado lang nila because natutuwa sila, finally, after so many years, may naging isang pangulo na dumaan sa buhay nila na tinupad yung pangako. Yan ang dahilan Trillanes, yan ang dahilan Leni Robredo, yan ang dahilan Lihan Alejano kung bakit hindi nawawala ang suporta ng taong bayan kay Duterte. Yan ang dahilan, yan lang for the simple reason na once in their lifetime, marami na silang binoto na Pangulo, ha? Ilang Pangulo na dumaan, nanalin lang sila, nagsinungaling sa kanila. And then once in their lifetime, dumaan ang isang Rodrigo Roa Duterte na sasabihin nila sa anak nila, apo nila, ay, noong 2016, iho o iha, may dumaan na Pangulo, napakatapang. Pero may mga maraming kalaban, pero tama yung ginagawa niya, binoto ko siya. Once in our lifetime, may dumaan na isang tao na tinupad ang pangako na isang politiko. Once in our lifetime. Ito na yun. Kaya hindi mabawasan ang suporta ng Manong Digong, hindi matinag. Kahit anong gawing doktorin pa ng mga survey ang kanilang survey, lumalabas at lumalabas na gusto ng taong bayan ang Duterte. Bakit kanyo? Kasi nga naman, tinutupad niya yung pangako niya. Kahit madugo, matapang, bastos yung bibig, babaero, etc. Pero nagtatrabaho. Yan lang yan, Robredo, Leni Robredo. Kung bakit? Kung gusto mong tularan mo. Magtrabaho ka. Hindi yung mamadali ka mailuklok dyan. Dahil tama si Speaker Alvarez, baka talunan ka, baka pagbutuhan, talo ka kay Marcos. Baka pagmukat-mukat mo next year, imbis na Vice President Robredo, Vice President Marcos ang maririnig natin. O maghanda ka, patay kang bata ka. Kaya kayo nagmamadali nila Trillanes, matanggal si Pangulo para kayo ang mapwesto. Todo na mukhang sagad na ito yung anti-Duterte campaign nila. Sagad-sagad na, nakabaon na, nakadiin na. Sorry to say guys, pero nandyan yung taong bayan, hindi matatanggal ang Duterte. 8:41 ang umaga, 19 minutes to go before 9. Huwag po kayong bibitiw, supporter ni Leni, supporter ni Trillanes, at girlfriend ni Alejano. Ang bibitiw sa inyo, ay bilang ko, 1.8 na tayo. Yung bibitiw, magsusumbong siguro kayo, magte-text kay Trillanes. Maiot muna ang Facebook at magte-text kay Trillanes o kaya magsusumbong kay Leni. 8:41, enjoy your winter summer experience at Hidden Sanctuary Hotel and Resort in Marilao, Bulacan. Magandang balita mula sa Powerfill Gas Station. Pwede ka nang maging franchise co-owner ng bagong branch ng Powerfill. Tawag lamang po 655-4374.
May latest model po ang TCL P2 Ultra HD TV, ang popular series na mabibili sa mga sumusunod na screen sizes, 43-inch, 49, 55 at 65. Ang P2 UHD TV na TCL may HDR technology para sa enhanced viewing experience. Gamit ang Linux operating system para sa high-class entertainment na abot kaya. Ang P2 UHD TV na TCL mabibili sa mga leading appliance center sa Pilipinas. Bisitahin lamang ang kanilang website sa www.tclphilippines.com. TCL Philippines, one of the leading and trusted TV brand. TCL, the creative life. Hindi na magtitiis pa sa mga lumang silid-aralan ng mahigit 2,000 estudyante sa Maynila at Negros Occidental. Ito'y makarang magkaloob ng Philippine Amusement Gaming Corporation o PAGCOR ng mga bagong school building sa dalawang pampublikong paaralan. Formal nang inilipat ng PAGCOR sa pangangalaga ng P. Gomez Elementary School, Santa Cruz, Maynila, ang isang bagong 4-story 20-classroom building. Abay, very good. Isang 2-story 10-classroom building naman ang natanggap ng Doña Hortensia Salas Benedicto National High School sa La Carlota City, Negros Occidental. Umaabot sa 1,300 mag-aaral sa kindergarten at grade 4 ang makikinabang sa mga bagong classroom ng P. Gomez. Habang halos 1,000 senior high school students naman ang ookupa sa mga bagong silid-aralan ng Doña Hortensia. Sa kasalukuyan, ang PAGCOR School Building Program ay kaloob na ng halos 7,000 classrooms sa 54 lugar sa buong Papuluan. Maliban dito, mahigit 2,000 classrooms, 220 lugar ang kasalukuyan pang itinatayo. Samantalang 170 classrooms sa 22 lugar ang naproseso pa ng procurement. 8:43 ng umaga, ang sinasabi ko, ayan na nga yung sinasabi ko. Ha? Yung BBTU, supporter, ayun na. Yung 200, siguro 100 kay Lenny Robredo, nagte-text ngayon, ka-chat ni Lenny. Yung 100, nandoon kay Trillanes, ayun na oh. 1.8 tayo kanina, ngayon 1.6 na lang. Oy, May I go out? dahil nandoon. Eh, sige. Ano, nasusumbong kayo? Ayun, bumalik na 100, nahiya siguro. Yan lamang ho kayo mga kapatid, 8:44 ng umaga! Magbabalik. Kala ko, nandun kayo kay Trillanes. Paalala, dito sa Kala ko nagsusumbong na kay Trillanes, sinusumbong nyo na ako. Ay, of course, Bob Light. Bakit tayo papayag na silang maupo dyan? Nakaupo na sila dati. Ala namang nangyari sa mga punyeta na yan. Oh, naupo si Pinoy. Wala naman nangyari ah. Oh, mga dilawan na yan. Bimo, gusto lang talaga ni Lenny, nagmamadali. Gusto niya makaupo na ngayon. Dahil pag nagkaroon na ng recount, talo siya, si Bongbong Marcos ang lalabas. Yun lang yun. Kaya takot yung babaeng yan. Ginagawa ng lahat. Sama-sama sila na together. Nila Trillanes, Alejano, ni Gascon ng Human Rights. Ay, punyemas yung mga lintik na yan. Eh gusto nga nilang mag-take over kasi pag nagkaroon ng recount, talo si Lenny, si Marcos ang mananalo. Ay ano sabi ni House Speaker? Pwede ba mag-sinungaling si Speaker? Oh, ay nako, no judge. Tama. Daisy Sato, to exactly. Ay salamat Ling, akala ko nagsumbong ka na kay Lenny. Kaya nabawasan yung 1.8. Ay, naku, Bong. Tama. Teresa, Batukan. Ay, kasi alam niyang talo siya sa recount. Oh, kaya ang best way dyan, kailangan ma-impeach ang Pangulo bago magkaroon ng recount para kontrolado ng gobyerno. Siyempre, siya nga naman ang Pangulo. Ang mangyayari dyan, lahat tayo kawawa kay Lenny. Yung mga supporter ni Digong kawawa. Kaya dapat wag tayong pumayag. Nako, tama na, wag na ibalik sa liberal yung punyetang pamumuno. Nakita na natin yung pamumuno ng Liberal Party. Iyon na nga eh. Ay bakit yun na nga eh, kaya natatakot si Lenny. Ayaw niya ng recount. Diba, last week ka pa sinasabi, pinipigilan ni Lenny ang recount. Ginagawa ng paraan. Kasi pa nagkaroon ng recount, talo nga naman siya. Yun na nga ay
Kay Perez. Exactly, Kay. Betchay, tama. Wala, pag-recount, talo nga si Lenny. Kaya nagmamadali sila. Minamanipulate nila ngayon. Gusto nilang walang recount. Gusto nilang ma-impeach si Manong Digong para silang uupo. Siyempre, pag na-impeach ang Pangulo, di yung Vice President ang uupo. Ganun lang yun. Akala siguro ng mga buang, hindi natin nabasa. Basang-basa na natin. Yung kanilang katarantaduhan. Style nila bulok. Kung may nakikinig dyan na dilawan, style nyo bulok, pakisabi sa mga amo ninyo. Gamitin pa ninyo napakarami yung pera. Mga buisit kayo. Sa kanyang sulat kamay na liham na mistulang galing sa planetang Mars o Jupiter ang naturang Intel report dahil sa kawalan ng matinong basihan. Duda rin ang senadora kung mayroon talagang US Intel report. Amang! Si General Amang. Saludo. Taga-timpla ko ng kape. Sa kanilang dinner meeting ng mga senador. Ay nako, Esmeralda. Ayan na, given na Esmeralda na yung mga gago na yan gustong maupo sa pwesto. And the only way na makakaupo sila, dahil sa recount, talo sila eh. Makakaupo sila, tanggalin si Manong Digong as presidente. Impeach. Oh. Kasi pa nag-recount ka naman, si Bongbong ang mananalo, si Bongbong ang magiging Pangulo. Ay nako, Fatima, tama yan. Rosario. Talaga, sinabi mo, Rosa. Buisit na ako sa mga hinayupak na yan. Mapera lang yung mga gago eh. Kasi suportado ng mga oligarchs. Mga mayayaman, suportado. Mga punyeta na ewan ko ba. Mga bastos. Mga hayop. Hindi ka maiinit ang ulo mo dyan. Hindi ba naman mga pwede lang magmura eh. Ay naku, Arlene. Thank you, Melody. Pero mabubuisit ka eh. Ito yung grand plan nila, mga kapatid. Ito yung grand plan nila. Tirahin si Manong Digong para makakuha sila ng suporta sa Amerika, European Union, United Nations. Okay? Pag nakakuha na ng suporta, pati mga bayaran ng media, ilang dalawang dyaryo na malalaki dyan, kilala nyo sila dyan, at saka TV, nakakuha na sila ng suporta, ready na, ipasok yung impeachment. Ito na nga si Lejano. Medyo nagkamali lang sila ng timing ngayon dahil hilaw pa, walang ebidensya. So hindi uusad yung impeachment. Sinabi na ni Bebot Alvarez, sinabi na ni Danny Suarez ng minority leadership, hindi uusad. Nagkamali sila sa timing. So yari sila. Pero ang plano dyan, pag na-impeach ang Manong Digong, di si Lenny ang uupo. Di kuha na naman ng Liberal Party yung gobyerno. Sila na naman magpapatakbo ng bayan. Oh, meron pa silang lintik na 5 taon pa sa pwesto. Anak ng teteng. Ay mabuti na lang nabuko natin, nalaman natin yung mga gago. Yung plano nilang kabastusan. Exactly, Yasmin. Kaya tama yung panawagan ni House Speaker. Sama-sama tayo harangin. Dahil hanggang nandyan ang suporta ng taong bayan, hanggang dyan yung suporta mo, suporta niya, suporta ko, suporta ni Nosiads, ni Prince, ni Alexander, ni Marilu, ni Julio Bermiser, hindi matitinag ang Digong. Dahil yan ang binabantayan ng militar, hindi pwede magkudita dahil protektado ng taong bayan ang Pangulo. Ang sundalo naman kikilos lang yan pag masyadong nalalabag na ang tao. Pag nahihirapan ang taong bayan. Pero habang hindi nahihirapan ang taong bayan, nakatamsap ang taong bayan kay Manong Digong, hindi matatanggal ang presidente. Kaya dapat patuloy na suportahan ng mga supporters ni Duterte si Manong Digong. At paghabang patuloy na nakikita sa mga survey na namamayagpag ang Duterte, walang pwedeng kumilos na sundalo o pulis. Pwede lang magdaldal ang mga Trillanes, Robredo. Ganun lang kasimple yun. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Action! Punto Asintado. Alright.
Ay, salamat sa mga nakatutok sa atin sa Facebook at hindi naman talaga bumitaw. Awa ng Diyos na ito yata pinakamataas na bilang natin na nanonood ng live at 2,200 na po. Live po yan. Watching. At ang comment natin nasa 5,000. At ang share po yata natin nasa 3,000 plus. Maraming salamat po sa inyo at hayaan nyo, hindi ko ho kayo bibiguin. Ika nga, patuloy itong laban. Kung laban ang gusto ninyo, tinahanap ninyo, laban ho tayo. Ang sa atin ho ay puti. Ang pula. Ang walang dilaw dito. Puti at saka pula lang. Ganun lang ho yun. Pula ang anong digong Laban ho, laban. Hindi tayo papayag na sus Marius at ganun-ganun na lang magsisinungaling tayo. Anyway mga kapatid, cambio po muna tayo. Nako, nasa linya po si Dr. Robert Vasquez. Isa po siyang surgeon. Dr. Vasquez, good morning. Good morning po, Sir Erwin. Live po tayo sa Radyo 5, live po tayo sa Action TV, and of course sa Facebook po tayo, live tayo sa 4 platforms sa Facebook. Anyway, Dr. Vasquez, meron po akong public service po every other day na may mga letter sender asking for an opinion from experts. Kayo po ay, ito po ay medyo medical po itong problema po, so tungkol po sa surgery. Here's the letter, Doctor, ano po? Apo. Dear Sir Erwin, ako po isang call center agent dito sa Makati. I'm 28 years old and for the very first time in my life, nagkagusto po sa akin ang office mate ko. In short, girlfriend ko na po ito at kami na po for a week now. 3 beses na rin po kami nag-date tulad na manood ng sine at kumain sa labas. Ramdam ko rin na bukod sa akin ay gusto niya rin maglabing-labing kami. In short, Doc Vasquez, parang gusto yata rin ng girl ng sex. Ano po? Oo. Pero may malaki po akong problema, Sir Erwin. Gustuhin ko man pong maglabing-labing kami ay nahihiya po ako at kinakabahan dahil hindi pa po ako circumcised. Patay tayo dyan. Alam ko pong matatawa po kayo pero hindi po talaga ako dinala sa doktor ng mga magulang ko. Pangalawa ay takot po ako magpatuli noon. So ngayon hindi ko pa alam ang gagawin ko. Nahihiya po ako sa aking girlfriend at hindi ko alam ang gagawin ko ngayon. Pwede ba, Sir Erwin, at this stage na magpa-circumcise ako? Lubos na gumagalang, Anthony na Makati. Doc, pwede pa ba at this age, at 28? Yes, sir. Pwede po. Actually, any age po, pwedeng magpa-circumcise. Kahit na mga senior citizen na, Doc, mga 65, 70, pwede pa rin? Actually, sir, ang oldest na circumcised is 57 years old. 57? Oh no! Sir. Buti, Doc, hindi na bali yung scalpel, Doc. Hindi naman po. Talaga 57 ha? May asawa na, may anak daw. Bakit daw, Doc? Bakit kailangan na too late already? Actually kasi yung wife niya is only 20 years old. Naku, napakasarap. Ay, napakasarap. Napakasarap pakinggan ng kwento na yan. 57 siya, yung wife niya is 20 years old. Ay, kailangan nga niya talaga magpa-circumcise. Oo. So walang pinipili na age yan, Doc. So, yan po I'm sure nakikinig po ngayon si Anthony from Makati. Yan po anong tawag dyan? Outpatient pag tinuli, Doc. Outpatient lang po. Outpatient lang po yan. Outpatient. Pero, of course, bibigyan ng mga gamot. Ilang araw naman, Doc, bago niya pwedeng gamitin yung kanyang firepower o si Junior? Usually po, mga 3 weeks 3 weeks? Yung healing, So, 3 weeks to 4 weeks. So, mga 1 month. 1 month. So, hindi niya rin pwedeng laro-laruin si Junior. Si Maria, hindi pwedeng makipag-play si Junior kay Maria, Palmer. Hindi pa po muna. Abstain muna. Abstain na. So, pwede, Doc. Pwede at this age at 28. Hindi na rin masakit siguro, Doc. Di ba may mga anesthesia na ngayon? Yes, sir. Maganda na po yung mga anesthesia natin ngayon. Nako. Anyway, Doctor. Nako, sobrang daming salamat, Dr. Robert Vasquez po, sa payo mo ninyo. Ayan po. At i-email ko ulit si Ginoong Anthony. Thank you, Doctor. Magandang umaga po at mabuhay po kayo, Doc. Thank you po. Maraming Delta Coach Builders Incorporated, exclusive distributor Volvo Bus. Araw-araw nakikinig sa inyo from Jericho Javier. Hello!
Bueno mga kapatid, dala na ho tayo ay Pildex hot and cold water PPR pipes fittings ay gawa sa 100% virgin materials to my German technology. Kaya masahan sa tibay, siguradong walang tagas, madaling ikabit, ang tama sa tama lang ang halaga. Kaya kung kayo ay magpapagawa ng bahay o planong palitan ng water pipes, ang rekomendado sa inyo, Pildex pipes and fittings, tibay na loob, tibay Pildex pipes. Para sa katanungan, tawagan lamang po numero 559-8996, 559-8997. Bisitahin ang kanilang Facebook page, www.facebook.com/PildexPipes. Ako po si Erwin Tulfo, nag-iwan sa inyo ng isang magandang umaga, Pilipinas! Ang sabi ng iba, masarap ang talong. Ang sabi ko naman, conforme sa talong, may talong. Guys, thanks! See you on Monday, promise. Laban na ito, ha? Kung sinasagad-sagad na nila yung banat kay Duterte, di tayo bibitaw, laban din. Tabla-tabla na, di ba? Bye!